Okay, let's watch this mga ka-clear, ha? Siguro kung kumuusap kayo ng ibang abogado, huwag kayong maniwala sa akin. Pero sa mga nagpa-practice dyan, ang pinakamahirap po na parte ng isang kaso ay sa umpisa. Oh, yes. Yung paglatag Ebidensya. ho ng kaso, paglatag ng ebidensya. In fact, Preparation of the Sa complaint. kami ang Oo. pinakamahirap sa amin yung paggawa ng complaint. Oh, yeah. Yung complaint is the hardest pleading that you will ever make. Kasi Oo. Siyempre. doon pag mali ang teorya mo, mali ang Kasi si Sir Dodo, attorney din to. Kaya alam niya. Totoo naman yun mga ka-clear, no? Yun talaga mga ka-clear. Kasi alam mo kung bakit. Bago ka magawa ng complaint, dapat kompleto yung elemento. Okay? Kompleto yung elemento. At saka dapat maingat ka din. May nakita kasi ako dito may mga typo error, ang NBI, sinabi na secretary ng Department of Justice, si VP Sara, sa akin. Since everybody knows naman na siya ay naging DepEd Secretary, not DOJ. So, pwede mo i-question yun. Pero alam mo sa sarili mo, alam din ng justice yan, or judges yan, na yung pagkakamali na yun ay hindi naman siya material. Hindi siya material kung ang pinag-usapan natin dito ay corruption. Hindi siya material. So may mga ganun. So, hindi maiwasan niya pag sa cross, tinatanong yan. Kasi, pwedeng sabihin na ikaw ay hindi prepared, kasi bara-bara lang ginawa mong complaint. Pero, ang importante pa rin kasi mga clues, isang elemento, especially sa kaso. Diba? Kung, especially sa criminal cases, kung yung elemento nung inaakusa mo na kaso or crime ay kompleto. So, yung ibang mga pagkakamali dyan, mga trivial yan, mga ka-clear. O sometimes, it doesn't affect the case itself. Okay? Yung cause of action mo, hindi siya na-affect. So, dito mga clear. Kaya, totoo naman, sa Tony Dodo, ay abogado rin, kasi sabi niya, ang pinakamahirap talaga is gumawa ng complaint. Kasi kailangan na yung complaint mo, kumpleto. Diba? Kaysa ma-dismiss agad. Alam mo ba mga clear, ito sa isang civil case lang na kung kamag-anak mo yung ang iyong didemand. Okay? Dapat nakalagay doon. Halimbawa, nagkaroon na kayo ng barangay, hindi mo nasabi. Hindi mo nasabi na nagkaroon kayo ng kasuhan sa barangay, hindi mo yan nasabi sa complaint. Okay? Sa magkamag-anak, kailangan na exhaust mo lahat yung remedies, mga to settle. Pag hindi mo yun nalagay, hindi-dismiss yung case mo. So, talaga importante. Yung mga importanteng elemento malagay. Okay? So, tuloy tayo dito. Silansan mo, Tapos ka mali na. ang ebidensya mo, Tapos lahat, na. kaso mo, Tapos ka tumbang. na. Oh. Kaya po, nagkakaroon po ng oras, si Ombudsman, pinag-aaralan po muna. Yun, ito naman mga clear sa akin. Ito sa akin. Ang dami-dami kasi sasabi na ang bagal. O may nadidig ako sa kanila. May nadidig ako sa mga na-interview na nababagalan sila. Siguro kasi mga clear, iba kasi yung nadidinig mo lang, iba yung nadidinig mo na pumipintas. Nang huhusga. Kaysa yung alam mo kung ano yung pagsampa ng kaso. Kasi mga clear, ako ano ko sa hearing alam ko yan alam ko kung gaano kabilis, kung gaano katagal. Sa nagawa po ng Ombudsman, saka ng DOJ, saka ng ICI, sa akin wala pang isang taon, August kasi July nagsawa si Pangulo, August nagkaroon ng isumbong. Parang September lang nag-start ang hearing. Wala pang isang taon, mga ka-clear. Kung kailan nag-start ang pagpapaimbestiga, wala pa siya isang taon. Di ba? Pero bakit yung ibang tao, no offense man sa iba pero parang inip na dapat daw lahat ng mga sangkot managot. Mga ka-clear. Ilan na ba yung nadidimanda sa ngayon? Ilan yung nakapending sa Ombudsman? Ilan yung nakapending sa DOJ? Di ba? Parang hindi kasi kayo dun sanay I mean, hindi nyo kasi yun, hindi yun yung mundo nyo. Yan doon sa mga namimintas. Hindi kasi yun yung mundo nyo Hindi nyo nakikita yung paano magsaliksik ng mga dokumento. Kasi before, kung probable cause lang, madali nga Kaya lang, pwede siya ma-dismiss kasi probable cause lang ginawa mo. Ang ginagawa kasi ngayon ng Ombudsman sa DOJ, reasonable certainty.
of conviction. So, mas nag-level up siya as compared sa probable cause. So, nakikita niyo naman mga kakli kung gaano pag nagdadala si assistant ombudsman ng kaso. Ganyan kakapal, tingin niyo, ganyan no. Tapos yung iba na makautos, ang bagal-bagal, para namang, umupo ka kaya dyan. Ikaw kaya magpasalat ng dokumento. Tingnan natin kung kailan mo tayo matatapos. Diba? Aralin mo, hindi lang basa. Aralin mo. Ha? Tandaan mo ha, hindi lang yan ang tutok mo kasi marami yan. Maraming kaso yan. Pwedeng isa sa'yo 10. Okay, kaya nga nag-hire ng maraming lawyers ngayon ang ombudsman dahil sa dami ng case na ginagawa nila, kulang. Namimintas kasi sila or nag-judge kasi sila or namimintas, tama ba, namimintas, inip na inip, kasi hindi sila nagtatrabaho dun sa loob ng ombudsman. Mga clear. Diba? Oh, syempre, meron mga gagawa ng counter affidavit. Babasahin nyo, ilang pages yan. Lalo na, ang gagawa niyan, mga dekampanila na kasing, kakapal talaga yan. Diba? Samantalang, kaya nga ikumpara natin, 6 na taon, hindi kayo nagreklamo. 6 na taon ng dating Pangulo Duterte, hindi kayo nagreklamo. 2016 to 2022, 2017, sobra ng baha, namamayagpag din yung mga diskaya, nag-build na. Pero hindi yun nainip. Sinabi din natin Pangulo Duterte, 2018 mga kakli, nagre-reklamo na si Congressman Andaya tungkol sa flood control mess. Hindi kayo nangalampag para sa pag-iimbestiga. Di ba mga kakli? Kung paano ang latag. Kasi hindi ko madali. Araw-araw nasa opisina kami, hindi kami tumitigil. Tsaka ako nga yung sa paggawa ng complete, pinakamahina dyan, kung minsan umabot ka ng 60 days para lang buuin mo. At least may ano ka na, may dokumento ka na doon. Maghihintay ka pa ng 60 days para buuin. Lalo pa sa inyo, criminal case. Ano? Tsaka in this case, you are talking about different agencies. Ang dami pang gagalingan ng... Tama. Hindi lang ito yung isang kaso na murder. Na yan lang, pinatay, ayan na. Ito, titignan mo yung bawat yung kaso eh. Pero sa tingin ko, ang madali dyan, ang madali dyan yung ghost projects. Yung substandard, medyo meticuloso yun eh. Okay, mga unfinished. Yan. Diba? Pero syempre, titignan mo, ano muna nangyari dito? Bakit unfinished? Nabayaran ba? Nabayaran ba yung kontraktor? O hindi nabayaran? Ninakaw lang pa yung pera? Titignan mo yun eh. Diba? Bawat project, iba-ibang imbestiga yun. Hindi, problema sa mga kaso sa ombudsman kasi hindi to isang tao lang. Buti pa nga sa kaso na pribado, isang Tapos tao. maraming tao kasi, mas matagal ang proseso. Ay, marami. Kasi lahat sasagot yan eh. At iba-iba ang partisipasyon, di ba? Hindi naman isa lang ang partisipasyon niya. Totoo yan, mga kapatid. Halimbawa, kay Bong Revilla. Sino sangkot? Mga engineer. Diba? Tapos checkin mo pa yung bangko, saan lumabas, check and everything. Paano nabayaran? Paano lumabas yung pera? Sino nakakuha? Lahat yan eh. Diba? Tapos, yung iba naman magtatanong. Magtatanong dito sa interview. Senator, or kaya isang psychologist, or isang political analyst. Doktor, ganyan. Political analyst. Tingin nyo ba mabagal ang pag-iimbestiga? Diba? Ganun yung tanong. Since itong mga na-interview minsan, nadidig nila, nababagalan sila, oo sila sa sentimiento ng ibang tao without knowing kung ano nangyayari sa loob ng ombudsman at saka sa DOJ. Diba? Ako nga, pag nag-appeal may experience nga ako, pero at the time, hindi ibang SOJ pa. May kaso kami, Ilocos, Sur. Ilocos Sur. Sa may Bantang Sinaet, sa may Kabag, I forget the name, basta letter C yung court. Child abuse, kami sa prosecutor. So, naghihiring na kami, naka-MR pa siya yung resolution na dapat na i-file yung case sa court, na file for filing eh. So, yung accused, nag-apila pa sa DOJ, natapos na namin yung hearing, na guilty na yung teacher, guilty na.
Tapos na kami. Saka pa lang dumating yung resolution ng DOJ. Sinasabi na denied. Denied yung yung kanyang petition. Ganun. Ganon katagal. Diba? So, kaya minsan yung petition mo, ang petition mo, i-honor lang yan ng court in 60 days. Pagtapos ng 60 days, ang walang resolution yung court, ang DOJ, tuloy ang hearing. Pero ano tinatanong lang yung dito? procedure na yun, di may evidence gathering, etc. Oo. Sasagutin ka rin, di ba? Hindi, fact-finding yan. Fact-finding Una may muna. fact-finding. Tapos ano Tapos mo? pag maikakasa na, o kaya kasado na, Doon- padadaanin mo na sa preliminary Ay, investigation. na magpapadala ng mga notices. Oh, yun. Oh. Ang epekto naman dito. Kaya lang sa fact-finding, nag-i-issue kami sa Sa PIDA. PIDA. Okay, so Sasagot ka na. para malinaw lang, yung mga pinapadala ng ombudsman, may ibang mga tao talaga ayaw sumagot o hindi pinapansin. Okay lang naman yun. Sapagkat kung di ako nagkakamali Okay. Maybe referring to Senator Robin Padilla. sa inyo sa PINA, ombudsman, nakalagay naman doon na if you don't file your answer, Fail na ta. you waive your right already to be heard. Di ba? Parang, boss, pag hindi ka sumagot, pwede naman wag ka sumagot kung ayaw mo. Pero Kasi pag hindi ka example, si Robin Padilla, hindi sumagot dito sa obstruction of justice. ano epekto no? Yung hindi pagsagot, tutuloy yung tatakbo, tutuloy yung pagsusuri noong kaso, pero hindi nakasama kung ano man yung magiging depensa mo. Bali, pagbabasihan na lang dito kung ano yung ebidensya na isubite. Oh, Di ba? oh. So, it can go either way. Di ba? Pag kulang ang paliwanag, di ganun talaga. Hindi ka sumagot eh. Tandaan nyo ho, na pag nagsapina ho, ang husgado o ang ombudsman, ay dapat pong sumagot. DOJ, dapat pong sumagot kayo. Sapagkat pag hindi ko yung sumagot, ang rule ho sa batas dyan, ay you waive your right to be heard at that stage. So, hindi mo pwede sa Wala na. Kumaga, ni-wave mo, so lahat ng kwento ng kabila, pumasok yun. As if totoo. sabihin na hindi kayo pinagbigyan sumagot. Ano? Unless makikita ng investigador, may ganito naman, makikita ng investigador na hindi ka panipaniwala yung kwento mo, inconsistent, maraming inconsistencies. So, minsan may nadidismiss. Okay? Kahit hindi sumasagot yung respondent. Okay? Yung ahensya, didesisyon po yan base doon sa nakalap nilang ebidensya. Di ba? Kasi, Sa PI na yan, ha? Alin Malapit yun? na sa husgado yan. alin yun, yung ano na yun, yung mga Oh, kaso na criminal yan, investigation. PI na yan. Oh, So, oh. pag PI, Order to file counter affidavit na yan. yun na yun. ano? Oh. Tapos preliminary to filing already in court. In other words, kahit wala yung side nila, i-resolve na. I-resolve yan. Re-resolve yan. Oo, oo. Kailangan i-resolve, ano? Hindi As good pwedeng, as submitted. yun. no? Eh, Kaya- pero pag ikaw ay sinubina ng impeachment court, dapat pumunta ka doon. Pero pagdating sa impeachment court mismo, at ikaw nagsasagot doon ng ano, huwag kang aasa na ang tutulong sa'yo ay yung defense judges. Impeachment. Ito yung topic natin actually. Tinawag nila yung ibang mga senators, na defense judges. Actually, dapat ano yun abogadog. Parang nag-aabogado. Ayan. The defense counsel. Kaya lang, syempre, judges sila. Kaya, defense judges ang tinawag. Okay? Alam niyo na kung sino nire-refer nito. Yung senator Hindi judge. pwedeng ang tumutulong sa'yo yung defense budget palagi. Oh? Depends sa Depends sa judges. Depends Oo. sa judges. So in other words, itong mga judges na to ay halata. Diba? Parang word ni ni Senator Alan Cayetano o sa kanya nagagamitin. Halata. Diba? Sabi niya sino sabi niya hindi halata masyado? Sino yun? Si Senator Erwin ba yun? Hindi masyadong halata? Oo, hindi halata. Pero ito kayo, halata. Sabi. ipapaliwanag pa Ganun, ano ganun ba? sasabihin. Ipapaliwanag Defense pa ano judges? Oo, meron ba defense? Meron ba defense judges? Yun ang mga nagpapaliwanag kung anong ibig sabihin nitong kinakausap mo na Parang sila nagpapaliwanag pabor kay Sarah. Diba? Defense judges Natawa tuloy si Ombudsman. witness. Ako, Yeah. Tara. Hindi ka nanonood. isang beses ako nanonood ng impeachment. Hindi ko kaya. Hindi niya kaya, mga clear. Hindi niya kinaya yung mga defense judges. Sige. Ayaw mo na. Meron ako nakita isang senador na nagtatanong sa NBI, hindi ko kaya. Ayaw mo na. Ayaw mo na. Ayaw mo na. Wag na. Oo, sayang sa oras eh. Sayang oras. Sayang oras. Kasi ka nakakahiya. Ayun. Nakakahiya. Sa mga defense judges, nakakahiya. Bakit? Wala ka man lang makakitang... Yung mga tanong. Mga tanong, mga hirit. Mga hirit. Alam na yung mga hirit, mga ka-clear. Pang-depensa. Diba? Yung mga hirit. Ikaw naman Ateneo Law School at saka UP Law School yan. Ombudsman. Wala. Judge. Isang judge na yun. Yung judge at saka yung mismong nagtatanong na defense. Judge.
defense judge at mukhang merong lawyer sa defense ang pinapatungkulan na dito. Ayan. So, mga clear, ito nakita ko, syempre, hindi naman mawawala yung yung golden boy. Taga saan po kayo? Na lugar, na probinsya? Tacloban, sir. Tacloban. Tacloban City, Opo. sir. Kayo po ngayon ay Regional Director ng NBI sa BARM. Yes, sir. Opo. Yun po ba ay isang promosyon para sa inyo na madala sa BARM? Dahil totoo po ba na kayo ang tinatawag na Golden Boy ngayon sa NBI? Di ba? Ito yung tingin ko na hindi siya related. Siya related sa issue. Kasi ang issue lang dyan, di ba? Nagalag ba? Totoo ba yung video? Ang kaso kasi dito mga kakli, yung video parang ginamit ng prosecution sa kanong defense. Di ba? Na-authenticate actually. So kung promotion to o hindi to promotion, ang pagpasok niya or paglipat niya sa BARM, hindi siya issue. Pero anong tumbok ni Senator Robby dito? Gibain yung witness. Gusto niya palabasin dito na nagtetestify itong taong to kasi pinopromote. Diba? Yun lang yun. Ibig sabihin, pag napopromote ka, dapat di ka na magtatrabaho. Ba? Dapat kasi, or hindi maganda na ma-promote kasi you're working. Ang labo, di ba? Nagtetestify ka lang dito, porke ta-promote ka, dapat hindi ka mag-testify. Kasi otherwise, kukwestiyonin yung promotion mo. Diba? At isa ditong issue, mga ka-clear, yung bang tipong sinasabi niya na dapat marunong ka na Islam. Hindi naman requirement maging NBI, mapunta ka sa RAM na marunong ka na Islam. Paano kung katoliko ka? Gagalang lang yung religion, pero hindi naman report. Alamin! Diba, saan ba meron ni-require na dapat alam mo yung, pag na-assign ka dyan, dapat alam mo yung relihiyong Islam? Ba? Petty, di ba? Para bang ang dating ganito eh. Ito yung gusto niya palabasin. Ba't ka na-promote dyan? Di ka naman marunong mag-Islam. Di ba mas deserve ng iba mag-Islam? Kaya ka napunta dyan kasi may ginawa kang kabutihan. At ngayon nagtitestify ka. Kasi inuutusan ka. Ganun yung dating. Ganun yung dating. Na ang layo. Gusto niya lang gibain yung witness. Mga ka-clear. Okay? Ito pa. Ito na lang, basahin ko na lang. Alam mo naman yung kay Pia, mga ka-clear, di ba warning and threat? Di ba? Parang gusto pa nilang palabasin na yung ginawa ni VP Sara, warning lang. Di ba? Parang hindi siya related. Alam mo namang may assassin na kausap. Di ba may assassin na ka-deal? Ha? Okay, ito yung isa mga. Nasaan na yun? Wala. Uy. Yung kay Alan Cayetano. May sinabi siya dito. Nasaan na siya? Ito wala. May binanggit siya dito na may grave threats ba kung may intent to kill? Di ba mga ka-clear? Meron siyang tanong na gano'n eh. Hanapin ko ngayon. In your investigation, para maging grave threat, kailangan yung party na itinreten feels threatened. Di ba? Pero ang sinabi ni VP, Sara, pag pinatay ako, patayin silang tatlo. So, kung wala naman silang tatlong balak na patayin siya, ito. So, kung wala naman silang tatlo, ano ba? Balak na patayin siya, why would they feel threatened? Di ba? So, tinan mo sabi mo, pag may grave threats, dapat yung mga tao feels threatened. Di ba? Kung wala naman silang balak, patayin siya. Bakit sila mapifeel threatened? Tingnan niyo yung tanong. Ang sabi, analyze ito. Sige, analyze natin. Tingnan niyo. May unang nagsabing papatayin sila. Kung papatayin ako, patayin ko sila. Tapos yung tao pinagsabihan, hindi daw dapat matakot. Kasi hindi naman nila balak patayin si VP Sara. So kung hindi naman nila balak patayin si VP Sara, ba't sila matatakot? Mga clear. Diba? Kasi siguro hindi makayanan ni Ombudsman Boy. Imagine niyo to Yung taong nag-threaten, may kakilalang assassin. May kakilalang mamatay tao. Nagkausap na. At anytime pwedeng pumatay. Anytime. Pwede kahit walang ganyan kondisyon. Kasi magkakilala na sila. Diba? Ang babaw ng tanong. So, ibig sabihin, so since hindi naman sila papatayin, hindi naman nila papatayin si VP Sara, ba't sila matatakot?
Itong tatlo, wala kakilalang assassin. Yung nagbanta, may kakilala. Galit na galit. So kahit walang kondisyon yan, pwede din magpapatay kasi nag-ooha na sila. Diba? Kasi willing to kill. Kasi hindi matitreaten. Kahit wala sila, kasi ginawa lang yung kwento tungkol sa threaten nila, di ba? Yung pagte-threaten daw nila yung Romanov. Sila nga yung tinitreaten madalas eh. Di ba? Sila yung tinitreaten, sinimulan sa Romanov. Hindi sila matitreaten? Logic to. Babaw, di ba? Para lang ilusot. Kita? Kita, di ba? Kitang-kita yung halatang halata. Ba? Why would they feel threatened? O, tinan mo ah. Wala naman silang balak pumatay. Bakit sila magre-threaten? Di ba? Eh, yung pinagtatanggol mo, para may kilalang assassin. Ah, did that not come into your mind as an investigator? Tinan mo kung paano niyang paikutin. Di ba? The mere fact na yung taong yan, may kakayahan pumatay, may kakilala na mamamatay tao, pwede mag-utos ng pumatayan ng tao anytime, with or without condition. Doon pa lang, alam mo na. Di ba? May fear ka na doon. I'm just trying to figure out, you came about yung great threats given na yung sinabi niya, kung papatayin ako, he added. In response, Santos said, it was possible that Duterte could die just unrelated to the alleged threat, but that could still trigger the instruction to kill the three. Actually, kung ako si NBI, hindi ito sagot ko. Diba? The mere fact na meron niyang kakilalang assassin. Kailan pa siya nagkaroon ng assassin? Kailan pa siya nagkaroon ng kakilalang assassin? Parang it's so easy for her to contact an assassin. So easy. So easy for her to convince a killer to kill somebody. So, doon pa lang, alam mo na may kakayanan, may capacity. Diba? Oh, don't forget, the real DDS. Duterte Death Squad. Davao Death Squad. Diba? He added that other groups could take advantage of the situation. Kahit nga hindi eh. Kahit na mag-take advantage. The mere fact na sinabi niyang kaya niya ipapatay ang tatlo. Kaya. Hindi ko sinasabi yung may kondisyon. Pero kaya. Kasi nandiyan na yung lahat. Nandiyan assassin. Nandiyan assassin willing to kill. Kaya. Bulungan mo lang yan. Kill them. Kahit walang kondisyon. Kaya. Bakit? Kausap. Kakilala. Yun yung point. So for instance, mamatay ang vice-presidente, it does not necessarily follow na yung tatlo nagpapatay base doon sa utterances. Pwede kasi mamatay yung vice-presidente for one reason or the other. And kasi sabi naman ganito yung vice-presidente, pag namatay siya, kill them. Mahulog ka sa bangin, kill mo sila. I-kill mo sila. Kasi sabi niya na, pag namatay ako mabulunan siya. O di namatay din. Ano ba mo gano'n, di ba? Di ba? O, di ba? Ito yung mga tanong na, alam mo, yung pang-loko ba? Wala na, siguro ito isa. Marami pa to mga clear. Pinakita ko lang sa inyo yung sample. Kasi hindi ko naman titinig ka masyado. Itong party na to. Diba? Ba't mo tatanungin yan? Hindi naman intensyon. Unang-una pa. Kahit ano pa ang mangyari dyan. Diba? The mere fact na nanggaling sa bibig ng Vice President ang pagpapatay. So, Senator Alan Cayetano, hindi siya mere grave threat sa pinag-usapan nito. The capacity, yung thinking capacity ng Vice Presidente, the evil mind of the Vice President, the morality, yan ang issue. Diba? Yung pagiging evil-minded niya. Anger management issue. Morality. Diba? Ang pagpapatay sa kanya, wala lang. It's no issue at all. Diba? Walang konsensya yun. Sa tanong, yan ba yung dapat na maging presidente? Hindi ba yung betrayal of trust sa tao na naniniwala na ikaw ay tuwid? Hindi ka tuwid.
hindi ka tuwid. Kasi isipin mo pa lang na magpapapatay ka. Consummated na eh.